Yo, what's up mga sirski? So, as you can see, nandito tayo sa gold. So, ito yung gusto ko sa inyo sabihin. Kasi nung last January, nagkakaroon tayo ng bootcamp and such dito sa area na to sa gold. So, ilang beses ko na rin to na-mention sa iba nating webinars. Kahit tapos na yung move na to, sinasama ko pa din. Kasi ito yung isang prime example ng creation ng clusters. Okay? You can see, may demand one dito na karon. Pwede rin naman dito i-refer, pero mas maganda ako nandito banda sa mas mataas. So demand 1 and then nagkaroon ng demand 2. So from here, meron na tayong trade dito and dito. Kasi nga yung prediction ng liquidity sweep ng highs na-anticipate natin, or pwede nating hintayin talaga completely na magkaroon ng clusters. And then we're gonna trade inside dito sa stage 2. No? So dito, same thing din yun. Kung makikita nyo, halos magkamukha sila, pero ito mas maliit. Yun yung fractal idea ng market. With that, nandito tayo ngayon sa mas malaki. So, since nakikita nyo, mas mahaba ito, mas matagal, may mga signs din dito na posible ito ay distribution. So, it can redistribute kung structural base siya. So, makikita natin may mga points, may mga structural points na dito, even dito. So, may low na dyan na nabuo. So, dyan tayo galing ng January. So, ito yung kabuo ang stage 2 ng gold. So, ang inaasahan ko dito is either, so, pwede kasi mag-switch yun from distribution to accumulation ulit. So, distribution and then gonna accumulate later, no? Dun mag-start ng panibagong up move. Or if structural base yung retracement, let's say hindi talaga siya sustain. So since nasa 4 hour tayo, so close to like yung, even though nasa 4 hour tayo yan, so since zoom out ko, so posible ito ay isang weekly perspective ng chart. So sa weekly, kung titingnan natin kung babalik siya around, so kung gagamit tayo ng Fibonacci, walang masama sa paggamit ng fibs, guys. Ang masama is ititrade mo yung bounce dun sa fib. Yun ang masama. Pwede mo i-trade yung bounce if merong confirmations. So based sa bounce, may demand dito na makikita, no? So, ito yung golden ratio. So, may demand dun. Doon nag-make sense mag-bounce yung price. So, pwede din mag-bounce dun yung gold. Pero kung titingnan natin, around, kung mangyayari yun, around October. And then, dapat, nasi-shift na siya talaga ng down move. Kasi matagal-tagal na pang na price action yun. Pero kung titingnan natin, kung ganito kabilis, let's say, dito banda, so around November or October, magkakaroon ng downtrend and then panibagong base sa New Year kasi December na yun and then 2026 na, or mag-sustain yung mga demand zones dito since nanggaling din tayo sa isang malaking retracement. So let's say ito yung isang point, ito yung isang structural point kasi nakikita nyo naman meron dent. So part siya ng trend, no, ng points ng trend. So ito yung isa pang point ng trend. And then, from dito sa point, mahalaga to kasi ito yung structural point. Kung titignan natin, andun siya nag-rest sa fib, yung retracement. So, pwede mong gawing guide yung fib, pero hindi ka magre-relay fully sa fib kasi meron tayong mga confirmations. So, kung titignan natin dito, dun sa mismong demand 1, ngayon ko lang ito nakita, ngayon ko lang ito check. So, nag-bounce tayo sa retracement ng fib, no? 618 and then daily point. So, kung babasahin natin sa loob ng Fibonacci, may demand doon na nabuo. So, pwede tayo mag-relay dito. Pero dito magiging mabilis lang yung analysis. Kasi demand 1, so demand 1 kasi may confirmation na dito sa may area dito. And then, kung makikita nyo, wala nang sunod na demand 2. So, yun yung isa doon. And then, dito naman, kung himay natin yung chart from the structural point, kung saan natin pinlant, kasi kung titingnan nyo, nandun nag-bounce sa fib. So basically, kung saan nag-bounce yung fib, yun yung structural point. So, point. So it makes sense kasi makikita nyo naman, nag-bounce doon. So it makes sense. So, since, pwede rin to, pero guys, hindi ko to nire-recommend fully na gamitin nyo talaga and mag-rely kayo dito, okay? This is just basis, right? It can be invalidated. Since doon nag-bounce, yun na yung point. So, doon nag-bounce yun yung point. And then, doon nag-bounce. So, yun na yung point. So, basically, sinusunod natin yung trend na to. Trend. So, ito yung hinihintay natin, ma-liquidate to.
So, ang explanation naman dito is yung liquidity sa market ay tinatry nila i-inject pa. So, basically, karoon ng mga orders dyan, sell stop, buy stop, everywhere dyan. Marami na nang susunugan ng account ngayon, everything. Since ito, nag-break siya, may demand 1 dyan. So ate ulit, from this point to this point, sa golden ratio siya ulit nag-bounce. Tapos binalikan niya ulit. Basically, itong area na to, may potential siya na ma-invalidate ulit. So, itong inihintay ko na to, hindi to posible sa ganitong perspective. Pero, ang explanation kasi dyan guys, if magsa-sideways to, kaya sinabi ko dun sa Meet server, ito, pag nag-sideways tong H4, pwede yan. Pero, pag nag-break yun sa lows, so may invalidate yung analysis. Hindi ako yung ma-invalidate yung analysis. So, pag umangat siya, no, punta siya dun. Ganun na siya. Pero kung bababa siya ulit, no? So, himay natin yung explanation. Hindi lang tayo mag-base of fib. So, may makita tayo dito ng demand 1. So, demand 1 and demand 2. So, may demand 2 dito. Lagyan ko na siya ng number 2. So, may demand 2. So, makikita nyo, may reaccumulation. So, from doon tayo ulit magtitingin ng kasunod na demands na nag-sustain. So, demand 1 and then demand 2. So, as you can see, after mag-confirm, merong sweep na naganap. So, basically, ito. So, ibig sabihin, itong point na to valid. Ang key ngayon na gusto i-liquidate ng price is ito. Kung lalagyan natin ng fib, since ito yung structural point, okay, may isa pang zone dito sa fib, 786. 786 na zone dyan. May mga explanation yan guys, pero di ko na papahabaan. Basta yung zone dito, hanggat dito sa 1, dun sa pinaka-low, hanggat hindi yun na i-invalidate, valid yung mga zones dun. Okay? So, sa taas nun, yung fibs kasi, parang ginawa natin dito. So, in-explain ko yung laki nito, di ba, dun sa Discord din. So, sabi ko dito, so, ito yung nangyari nung January. So, ito yung nangyari ng January. Ito yung pinaka-trend. And then, may bigger trend doon. And then, yun yung range nung kung hanggang saan siya umangat. Sabi ko doon, 3 times, no? 3 times. So, bali 4 nitong range. So, kung gaano laki yun yung range na pupuntahan. Kung mag-continue siya ng bullishness. Pero once na ma-liquidate tong high na to, mag-confirm siya, and then mag-reaccumulate, so valid pa din yun. Pwede rin natin pasukan around sa area nito. No? Doon na natin siya tinitingnan. And then yung Fibonacci guys, matagal ko na siyang ginagawa. Marunong din ako mag-quarter point theory. Kung paano hanapin yung quarter points. Yun yung mga institutional points na ginagamit ng banks. Pero iba-ibang idea yun. Gusto ko lang mag-stick muna tayo dito. And then, once na mag-gets natin yun, doon tayo mag-apply ng ibang theory. Kasi, nag-go siya sa ibang theories like Elliott Wave. So, sasama ko na rin yung Bitcoin. So, as you can see right now, sa Bitcoin, merong zone dyan na na-confirm and then nag-reaccumulate for hour. So, demand 1, then demand 2. Itong fib, yan. So, nagbe-make sense na mayroong demand dun, no? Then, once magda siya dun, and mag-play around, and then mag-sustain, meaning, umangat siya sa averages, and then mag-respect dun sa demand zones na napiprint, and then may possibility din talaga na mag-get yung liquidity. And then, sa loob nun, like 15 minutes, 3 minutes, whatever, dun ako mag-trade. Yun guys, yun yung ano ko sa Bitcoin, and then kung ano mang makikita yun dito sa Bitcoin, same lang din yun na kung paano ko binabasa yung gold, paano ko binabasa yung Microsoft, yung Tesla, kasi lahat yun na all out ko na magiging bullish. Tesla. So ngayon, ito lang yung hinihintay ko sa Tesla, may drawing na din. So may accumulation, posible ito mangyari. Pero kung bababa siya ng bababa sa moving averages, edi ako yung mali, hindi yung yung analysis ko yung mali, hindi ako, yung analysis para dito sa chart na to is mali. Pero kung mag-continue siya sumunod dun sa analysis ko, then it will open up doors for the entries, right? So, ayun lang guys. Nakatulong ko sa trading, no? Some way. Thank you guys. So, God bless you all. This is AJ guys. I've been signing. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go